Magandang araw! Kamusta? Handa na ba kayong matuto? Narito ang pangkalatang ideya na makakatulong sa inyo upang maunawaan ang nilalaman ng ating aralin. Nakatuon ang ating aralin sa pagtalakay ng maikling kwento. Bago natin simulan ang aralin natin, kayo ay inaasahan sa araw na ito na masusuri ang tunggaliang tao versus tao at tao versus sarili. Sa kwento, batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. Pangalawa, napapatunayan ang mga pangyayari at transformasyong naganap sa tauhan ay maaaring mangyari sa tunay na buhay. Pangatlo, natutukoy ang pinagmulan ng salita o etimolohiya. Pang-apat, naiugnay sa kasalukuyan ang tunggaliang tao versus tao at tao versus sarili na napanood sa programang pan-telebisyon. Nasa ikatlong markahan tayo na nasa Aralin 3 na ating tatalakayin ay ang panitikang maikling kwento ng Pakistan. Ngayon, may papakita akong larawan sa inyo. Ano napapansin sa mga larawan? Okay, ito ay ang ating mga kailangan, mga kagamitan. Lahat ng ba ito ay agad nating nakukuha? Okay, maaring may nagbigay, maaring may nagregalo. Ay lahat ng mga biyaya na inyong natatanggap o natatamasa, ay kayo ba ay ano ang una ninyong ginagawa pag may nagbigay sa inyo, may biyaya kayong natamasa sa inyong buhay, anong unang ginagawa ninyo? Kay tumpak, kailangan tayo ay magpasalamat. Kahit ito ay maliit man o maraming bagay. Kahit hindi gaano kailangan, basta may natanggap tayo, halimbawa good health tayo, magandang ating kalusugan, kailangan pa rin tayong magpasalamat. Lahat ng itong natatamasa natin, kanino kaya nanggagaling ang ating mga natatamasa sa ating buhay? Okay, napakagaling naman sa ating Panginoon. Okay, very good. Ngayon, dahil kanina nakita ninyo marami tayong mga natatamasang bagay, nakakamit na sa ating buhay, pera man yan, kagamitan o ating mga kagustuhan. Ngayon, sabi nyo kanina, ang una ninyong ginagawa ay magpasalamat. Ngayon, magsulat kayo ng mga biyayang natanggap ninyo. Kahit 5 biyayang natanggap ninyo, isulat ninyo. Pagkatapos, magsulat kayo ng maikling pasasalamat ninyo sa mga biyayang natanggap ninyo. Ito po ay isulat ninyo sa inyong module. Ngayon, bago natin basahin ang maikling kwento na ating tatalakayin, alamin natin muna ang tungkol sa mga Pakistan. Hindi naging madali para sa Islamic Republic of Pakistan na makamtan ang kasarinlan. Ngunit, ito ay kanilang natamasa noong ika-14 ng Agosto, 1947. Matapos mahati sa dalawa ang British Indian Empire at India at ang Pakistan. Islamabad ang kabisera ng Pakistan at Urdu naman ang pambansang wika nila. Pak at Urdu ang tawag sa kanilang pera. Kapansin-pansin ang kanilang watawat ng matingkad na luntian, ang kulay at may patayong puting guhit. Makikita mo rin dito ang disenyo ng crescent at talang may
5 sulok. Ipinahiwatig ng debuho ng kanilang watawat ang kanilang matibay na pananalig sa Islam. Sa kasalukuyan, mayroon na silang 75 bahagdan ng kanilang populasyon ang mga Muslim at 5 bahagdan lamang ang nabibilang sa iba't ibang relihiyon. Ngayon, pakinggan natin ang isang maikling kwento na mula sa Pakistan na ito ay pinamagatang Sino ang Nagkaloob? Okay, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay panonoorin natin ang isang maikling kwentong nagmula sa bansang Pakistan na pinamagatang Sino ang Nagkaloob? Simulan na natin. Isang araw, may isang mayabang na hari na mayroong 7 anak na prinsesa. Sa lahat ng mga anak niya ay mas ginigiliw niya ang bunsong anak dahil sa angking husay nito sa pagluluto. Sa tuwing kumakain ang mag-aama, ay laging tinatanong ng hari ang linyang ito. Mga anak, sino ang nagkaloob ng biyayang ito? Ang nagiging sagot ng kanyang 6 na anak ay, kayo po ang nagkaloob, amang hari. Ang lagi namang sagot ng bunso ay, nagmula po sa Panginoon, ama. Nagalit ang hari sa kanyang narinig, kaya't, kung gayon, lumayas ka na rito. Nang pinalayas ang bunsong prinsesa ay nakarating ito sa kagubatan. Dito ay nakakita siya ng isang binatang naging tapat sa kanya. Matapos naman maibenta ang kanyang mga alahas ay bumili sila ng kabayo upang makahanap ng isang lugar na maaari nilang tayuan ng kaharian. Habang naglalakbay ay nauhaw ang prinsesa, kaya't inutusan niya ang lalaki na kumuha ng tubig sa batis. Sabi niya, magbabalik din ako agad, mahal na prinsesa. Sa kanyang pagsalok ng tubig sa batis ay mayroon siyang natagpuang mga rubi. Sinundan niya ang bakas ng mga rubi hanggang sa makarating sa dulo ng ilog. Namangha siya nang makita sa dulo ng batis ang isang kaharian na pinanggagalingan ng mga rubi. Pumasok siya rito ng palihim. Nagulat siya nang makita ang isang diwatang pugot ng ulo at dali-dali siyang tumakbo sa takot. Dahil sa nagalaw niya ang mahiwagang tabla, ay nabuhay muli ang diwata. Naglakas loob ang lalaki na tanungin ang pangalan ng diwata. Ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko'y Laypari o Pulang Diwata. Dito ipinaliwanag ni Laypari ang kanyang istorya at nagbigay ng babala na paparating na ang genie. Iyon ay ang kanyang mapapangasawa. Sabi niya, hanapin mo ang mahiwagang loro upang mapatay natin ang genie. Sabi naman ng lalaki ay sige, hahanapin ko ito. Matapos mahanap ang mahiwagang loro ay biglang dumating ang genie. Ha, isang tao! Halika at kakainin kita! Dali-daling sinakal ng diwata ang mahiwagang loro hanggang sa mamatay ang galit na genie. At dahil sa pangyayaring ito, ay niyaya ng lalaki ang mahiwagang diwata na sumama na sa kanya. Halika, sumama ka na sa akin. Ipakikilala kita sa pinaglilingkuran kong prinsesa. Masigla namang tinanggap ng prinsesa ang diwata. Madaling parang naging magkapatid ang dalawang dalaga. Sa tuwing umaga'y ginagalaw ng lalaki ang tabla upang mabuhay ang diwata. Pagkaraan ng ilang panahon, ay nagpasyampo ang diwata upang maglakbay. Aniya, magandang umaga, nais ko sanang maglakbay. Pero bago yon, narito na ang inyong kaharian. Ibinibigay ko ito bilang pasasalamat sa lahat na mabuting ginawa niyo sa akin. Gamit muli ang kapangyarihan ng tabla, inayayahan nila ang mga karatig na kaharian para sa isang malaking handaan. Nang sumunod na araw, marami ang dumalo sa handang ito. Kabilang narito ang kanyang ama na walang ideya na kung sino
ang reyna sa palasyong iyon. Ang prinsesa mismo ang nagluto para sa handaang iyon, kaya naman mayroong naalala ang hari. Kilala ko ang lasa ng mga pagkaing ito. Hindi ko tuloy maiwasang maalala ang aking minamahal na anak. Matagal ko na rin siyang hinahanap. Dumating bigla ang diwata at nagtanong, "Bakit po kayo naluluha?" "Naalala ko lang ang pinalayas kong anak." "Mahal niyo pa po ba ang inyong anak?" "Oo, ang tanging hiling ko na lamang ay makita siya bago ako mamatay." Bilang tugon sa naging sagot ng hari ay pumalakpak ang prinsesa at biglang sumulpot ang prinsesa at nagyakapan ang mag-ama. Lumuhod ang prinsesa at nagwika, "O ama kong hari, hindi po ba ang Diyos na mabait at mahabagin ang siyang nagkaloob ng lahat ng bagay? Ang lahat ng inyong nakikita ay natagpuan mula sa wala, samantalang hindi niyo matagpuan ang isang nawawalang anak." Napagtanto ng hari ang kanyang pagkakamali at sinabing, "Oo, tama ka anak. Ang Diyos ang tunay na nagkaloob ng lahat." Sa huli, namuhay ng masaya ang mag-aama. At dito na natatapos ang ating maikling kwentong nagmula sa bansang Pakistan. Salamat. Okay, Okay, naunawaan? magandang
Naunawaan ba ang maikling kwentong napakinggan o nabasa? Bago natin talakayin ang nilalaman ng kwentong ating nabasa o narinig, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang etimolohiya. Etimolohiya ay galing sa salitang Grego na etymologia, na ang kahulugan ng salitang ito ay may kahulugan. Bukod dito, ang etimolohiya ay isang pag-aaral ng layunin ay malaman ang kasaysayan ng isang salita. Halimbawa, silya. Nagmula ito sa salitang Kastila na silya. Makikita natin sa Kastila nung una ang spelling o pagbaybay nito ay double L ang kanyang pagkasulat. Ngayon, napalitan na ng Y ang isang L. Pangalawa, kosmolohiya. Nagmula ito sa salitang Ingles na cosmology na hinango naman sa salitang Griego na cosmos, ibig sabihin nito universe, at logia ay kahulugan nito ay study. Para sa gawain 1, lilinangin natin ang talasalitaan. Tukuyin ang pinagmulan ng salita o etimolohiya. Piliin ang sagot sa kahon, isulat lamang ang titik ng iyong sagot sa tabi ng numero. Ibig sabihin, hanapin ninyo ang saan nagmula ang mga salita. Pipiliin lang ninyo, may pagpipilian kayo. Okay, narito ang pagpipilian. Tutukuyin ninyo kung saan nagmula ang salitang maharlika, korte, Diyos, hiyas, diwata. Pipiliin ninyo dito sa hanay A at isusulat ang titik lamang. Una, nagmula sa salitang Helenika na Theos at Latino na Theo na nagsasabi na patungkol sa isang banal na persona na walang katulad dahil sa katayuan nito sa pinakamataas. Okay, ano kayang etimolohiya ang tinutukoy ng letrang A? Letter B. Nagmula sa Latin na cortis, binubuo ng unlaping ko na nagsasaad ng unyon, at hort na nangangahulugang isang nabakuran na lugar. Anong salita o anong etimolohiya kaya salitang tinutukoy ng letter B? Isulat lang po ang sagot sa bawat bilang. Pangatlo, nagmula sa Spanish na joyas, palamuting pangkatawan, malimit gawa sa mamahaling metal, at tinatampukan ng pambihirang bato. Ano kayang salitang etimolohiyan tinutukoy nito? Letter D. Nagmula sa salitang bisa o Mindanaoan na nagmula naman sa Sanskrit word na devata o deveta ng India at sa mga Javanese naman ay juwata. Sila ay naniniwala na ang mga bagay na konektado sa kalikasan ay may buhay. Anong etimоlohiyang salita kaya ang tinutukoy nito? Letter E. Nagmula sa salitang hiram na Sanskrit na o Mahardhika, isang titulo na nangangahulugang tao ng kayamanan, kaalaman o kakayahan. Anong salita o etimolohiya kaya tinutukoy ng letter E? Okay, ilagay lang ang inyong sagot sa inyong module. Ngayon naman ay ang pagsagot ninyo sa mga gabay na tanong na kung saan ito yung nakapaloob sa nilalaman ng maikling kwento na ating nabasa kanina. Una, paano ilarawan ang hari sa kwento? Pangalawa, ilan ang kanyang mga anak? Ilarawan ang kanyang mga anak. Pangatlo, sa iyong palagay, mahal na mahal ba talaga niya ang kanyang mga anak? Ipaliwanag ninyo ang inyong sagot. Pang-apat, ano ang palaging tinatanong ng hari sa kanyang mga anak? Ano ang kanyang inaasahang sagot? Pang-lima, ano ang kanyang nararamdaman kapag hindi niya naririnig ang mga pahayag na nagpapasaya sa kanya? Ang tinutukoy sa pang-lima ay yung hari po.
Pang-anim, kung ikaw ang ikapitong prinsesa, magagawa mo rin ba ang ginawa niya? Pang-pito, sa iyong palagay, nagkataon lang ba ang lahat ng pangyayari sa prinsesa o nakatulong nga ba sa kanya ang matibay niyang pananampalataya sa Diyos? Paliwanag ang inyong sagot. Lahat niyan ay isulat ninyo sa inyong module ang kasagutan ninyo batay sa inyong pag-unawa sa nilalaman ng kwentong binasa. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang nagpapaganda sa isang kwento. Alin ba ang nagbibigay buhay sa isang kwento? Sa mga sangkap ng maikling kwento ay ang tunggalian na humuhubog sa pagkatao ng tauhan at siyang nagtutulak sa mga pangyayari sa kwento. Ito pala ang nagbibigay ng kasiyasiya sa isang kwento, yung mga napapanood natin, yung mga tunggalian. Ito ay nagbibigay kasabik-sabik sa mga pangyayari. Ano-ano nga ba ang mga tunggalian? Una, tao versus sarili. Ito ay panloob na tunggalian dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. Halimbawa nito ang suliraning may kinalaman sa moralidad at paniniwala. Itong tao versus sarili, ito yung parang kinakausap natin ang ating sarili o kinakalaban natin yung ating mga desisyon. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Na wala tayong ibang kinakausap kundi ang ating sarili. Halimbawa, ano bang dapat kong gawin, Panginoon? Mahal na mahal ko siya, ngunit mayroon na siyang pamilya. Upang matapos na ang lahat, magpapatiwakal na lang ako. Okay, tingnan natin dyan sa halimbawa nito. Diyan ay kinakausap niya ang kanyang sarili kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kung mamahalin niya ba yung taong yun na mahal niya pero meron na siyang pamilya, o ipaglalaban niya ba o siya ay magpaparaya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Yan ay tao versus sarili. Pangalawa, tao versus tao. Ito ay pangunahing uri ng panlabas na tunggalian. Dito, ang tauhan ay nakikipagbanggaan sa isa pang tauhan. Ito ay labanan ng klasikong bida laban sa kontrabida o mabuting tao laban sa masamang tao. Kung kanina ang tao versus sarili, ang kinakalaban niya ay mismong sarili niya. Ito naman, dalawang tao ang naglalaban. May halimbawa nito. Sina Ana at Marie ay nagkasabunutan dahil sa hindi magandang sinasabi ni Marie kay Ana. Dito makikita natin na dalawang tao ang naglalaban o nagsasakitan. Okay, dyan po sa maikling kwento yung mga binabasa natin, dyan mostly natin nakikita yung tao versus sarili, tapos tao versus sarili. Kasi ito ay nagpapaganda, ito ay lagi nating inaabangan, lalo-lalo na tong tao versus sarili. Di ba pag yung nagbabasa tayo, kapag merong itong mga tunggalian na to ay parang mas lalo naglalagablab ang ating damdamin doon sa mga nababasa natin dahil may nagsasakitan, mas naiangganyo ang mga mambabasa na ipagpatuloy basahin ang isang kwento sapagkat nakikita nila na nagkakaroon ng magandang daloy ang isang kwento. Okay, para sa gawain, nakita natin kanina yung pagkakaiba ng dalawang tunggalian. Ang tao versus sarili at tao versus sa tao. Ngayon sa inyong gawain 2 ay basahin ang bawat pangungusap. Pagkatapos suriin kung anong tunggalian ang pinapahayag nito. Pipili lang kayo dun sa dalawa kung ito ay tao versus sarili o sarili versus sa tao. Okay, una, lalabas ba ako o hindi? Sobrang lakas ng ulan at nakikita ko sa balita kanina na may parating na bagyo. Baka magkasakit ako. Anong tunggalian kaya ang tinutukoy dito? Pangalawa, sinusundan siya ng mga lalaking di niya kilala at siya'y pinaputukan. Anong tunggalian nito? Pangatlo,
Hindi niya malaman ang gagawin sa muling pagkikita ng asawang matagal nang nawalay sa pamilya. Pang-apat, pinaratangan siyang isang mangkukulam kaya dinala upang patawan ng kamatayan. Pang-lima, sasagutan ko ba ang aking module para makapasa ako o hahayaan ko na lamang? Okay, sulat ang inyong sagot na tunggalian sa inyong module. Sa gawain 3 naman, nasa pahina 18 ng inyong module, basahin at suriin ang pahayag ng mga tauhan sa kwento. Isulat ang uri ng tunggaliang nangibabaw sa pahayag at ipaliwanag kung bakit ito ang uri iyong napili. Okay, narito ang pahayag. Dito lang kayo magbabatay ng inyong sagot kung anong tunggalian ang nangibabaw sa pahayag na nandiyan. Ito ang pahayag. Sabihin ninyo, mahal kong mga anak, sino ang nagkaloob ng lahat ng inyong kinakain? 6 sa kanila ang dagling sumagot, Amang hari, kayo po ang nagkaloob sa aming pagkain. Ngunit ang 7 prinsesa ay laging tahimik lamang. Isang araw, pinilit ng hari na sumagot din ang 7 prinsesa. Sabi nito, Ama, Diyos po ang nagkaloob ng lahat. Lahat ng nasa atin, lahat ng ating kinakain, kinuha natin sa Kanya. Ang sagot ng ito ay ikinagalit lalo ng hari. Lumayas ka! Sigaw niyon. At inutusan nito ang isang alila para ilabas ang prinsesa at iwan ito sa gitna. Ngayon, anong tunggalian na nakapaloob o nangibabaw sa pahayag? Pagkatapos naman, sa isang kahon ay isulat ninyo ang inyong paliwanag kung bakit itong tunggalian na to ang inyong napili. Okay, isulat ang inyong sagot sa inyong module. Ngayon, para sa inyong performance task, ay basahin ang pahayag. Ang panuto nito ay ugnay ang mga tunggaliang tao versus tao o tao versus sarili sa napanood na ilang pangyayari sa kasalukuyang lipunan natin. O marami na tayong nangyayari sa ating lipunan. Ngayon, kayo po ay maaaring napapanood natin sa TV, pwede ninyong nabasa, o kahit saan man. Basta ito ay nagpapakita ng tao versus tao, tao versus sarili. Sa panahon ngayon, laganap ang social media o telenovela, independent films at marami pang iba. Maraming kwento ang muusbong na nagpapakita ng iba't ibang tunggalian. Sa anong makabagong kwento mo may hantulad ang tunggaliang nangibabaw sa sino ang nagkaloob. Gumupit o gumuhit ng larawan na may ugnay sa tunggalian at ipaliwanag kung paano magkaugnay batay sa napili mong larawan ang tunggalian. Ilagay ninyo ang inyong sagot sa module. Narito ang pamantayan kung paano bibigyan ang inyong performance task o gagawin na pagpili ng isang larawan na naugnay sa sino ang nagkaloob. Akma sa paksa ang larawan, orihinal na pagkakabuo ng paliwanag batay sa paksa, tunggali ang nakapaloob. Okay, nandiyan po, kabuang puntos niyan ay 20. Ngayon naman ay subukan nating ilapat ang kahalagahan ng naging aralin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa magitan ng pagsagot sa katanungan sa ibaba. Ang mga pangyayari at transformasyong naganap sa tauhan na natanghayan natin sa kwentong binasa ay sadyang nangyayari sa tunay na buhay. Pumili ng isang pangyayari sa kwento na nagbigay aral sa iyo. At ano ang natutuhan mo sa pangyayaring ito. Kaya ang gagawin ninyo, batay doon sa nilalaman ng kwentong sinong nagkaloob, pipili kayo na nangyayari sa totoong buhay. Kapag naisulat ninyo ang pangyayaring ito, ano ang inyong natutuhan o ano ang nagbigay aral sa iyo
batay doon sa nakuha ninyong mga pangyayari. Isulat ninyo sa inyong module ang sagot. Okay, masaya ako sa matagumpay ninyong pagtatapos sa module na ito. Alam kong sabik kayo sa marami pang kaalaman na inyong matutunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikitang muli o pakikinig sa ating talakayan.